guys! Welcome back to my channel. It's me, Jenny. As you can see, nandito ako nag-film sa gitna ng kakahuyan kasi doon sa bahay ay maingay yung mga bata, yung nanay ko nagluluto. So yung mga extra noise ay marami. May naiiyak na mga bata, ganyan. So nandito ako. Yung katabi ko lang dito ay yung kalabaw at saka mga ibon. Ayan. So, dito ako magkukwento sa inyo ng aking worst experience this year. Na-offload ako, guys. Hindi lang isang beses, 2 beses. So ayan, mag-vlog na sana ako, no, pero merong truck. Hindi lamang dito bundok kasi merong truck. Merong truck, guys. So ayan, maingay na naman ang ating background at saka mayroong mga tao. Ano ba 'yan? So ayan, change location na naman tayo. As you can see, refresh yung ating paligid. Ang ingay kasi kanina, guys, ng truck. And then, nag-start na ako. Meron naman nagsigaw yung mga pamangkin ko. Alam mo dito, daming bata. Ayoko sana yung maingay. Kaya ako dito napunta. So, ayun. Dito, ang maririnig ko lang ay ingay ng mga insekto at mga ibon. Tsaka, yeah. Medyo natahimik dyan yung truck. Na naghahakot sila ng bato. Kumukuha sila ng mga bato-bato dyan. Oh. Siguro ilalagay sa kalsada para maging maayos yung kalsada. So, ayan, continue tayo sa aking offload story. Pinaka-worst na experience ko this year na hindi ko alam kung kailan siya matatanggal-tanggal dito at sa isip ko. Kasi sobrang hindi ko, ito lang yung ma-advise ko talaga sa inyo, guys, no? Before kayo mag-travel as tourist or visit visa sa boyfriend nyo, at especially kung hindi pa talaga kayo nagkita in person na sponsored niya yung trip mo. Guys, do a research. Maraming video sa YouTube at yung iba dito i-share ko din sa inyo. Siguro unprepared lang talaga kami at saka wrong moves. So, yung law natin sa Pilipinas ay medyo mahigpit sa lahat ng mga hinihinging documents na kahit i-provide mo pa yung lahat ng hiningi nila, ay yung power na sa kanila pa rin para i-offload ka. Wala silang pakialam sa gastos, wala silang pakialam sa sinayang na oras, walang pakialam yung immigration natin, walang silang paki. So guys, yung first offload ko, yung experience ko doon ay di pumunta tayo ng first, di ba dadaan tayo ng immigration, yung may first counter doon, yung i-check yung ating mga passport. So, doon na. Nung binigay ko na yung passport ko and then yung aking ticket, tinanong ako, saan ba ang punta mo? Sabi ko sa South Africa. Sinong pupuntahan mo doon? Sabi ko boyfriend ko. Ilang days ka doon? Sabi ko 90 days. Kasi nandoon sa visa, nakalagay yung lahat yun eh. Alam na nila yun, guys, pero tinatanong pa nila, no, to make sure na tama yung mga sagot mo. So, yun na. Sabi niya, hindi pa kayo nagkita? O nagkita na? Sabi ko, hindi pa. First
first meet namin to. So sabi ko, sabi niya, so hindi pa kayo nagkita? Sabi ko hindi. Sabi niya, gaano na ba kayo katagal nag-uusap? Sabi ko 6 years na. Sabi niya, ang tagal, 6 years. Sabi niya, pwede mo pa ipakita sa akin yung first chat nyo 6 years ago? Tinanong niya sa akin. Siyempre, wala na ako nun. Kasi, siyempre tayo minsan, no, hindi natin maiwasan, nag-aaway tayo ng mga boyfriend natin, nagdi-delete tayo ng conversation, all conversation, ganyan. Sabi ko wala akong record na nung mga first chat namin 6 years ago. And then sabi niya, may mga may mga video records na nag-uusap kayo, chat, na ma-prove ko na talagang boyfriend ko yung pupuntahan ko. So guys, binigay ko yung cellphone ko, pinakita ko yun. Buti meron ako mga screen records, lagi pag mag-video call kami, nare-record yun, screenshots, nandun. So, and then, tapos nun, syempre, yung records natin guys, sa immigration, nasa system. So, nakita doon, OFW ako sa Kuwait. So, tinanong na naman ako, sabi niya, kailan ang huling travel mo papuntang ibang bansa? Sabi ko, August 2019. Kasi yun yung last ko na papuntang Kuwait. Sabi niya, kailan ka dumating? Sabi ko, August 1, 2023. Nitong year lang. Sabi niya, dala mo ba yung ID mo sa Kuwait? Sabi sa akin. Wala akong maipakita kasi hindi ko naman dala. Pero meron akong apps na ininstall nung umalis ako kasi yung ID ko nung pag-alis ko sa Kuwait ay nirenew ng mga amo ko. So nasa apps nandoon yung visa, nandoon yung sa ID. So pinakita ko yun sa kanila. Sabi ko wala akong ID pero meron ako ditong apps na meron akong ID kasi hindi ko siya nadala bago ako umuwi kasi ka-renew lang. So yun, pinakita ko and then hinanapan na naman ako ng kontrata. Dala mo ba yung kontrata mo galing sa Kuwait? Dala mo ba doon? Hinanap naman sa akin. So wala naman ako maipakita guys kasi hindi naman binigay yun ng mga amo ko nung umuwi ako. No? Kasi sinabi ko nga sa kanila na hindi na ako babalik. So hindi yun binigay sa akin yung kontrata ko. So yun. Tinanong ako, sabi niya babalik ka pa ba sa Kuwait? Sabi ko, oo. Sinabi ko, oo. Sabi niya, kailan ang balik mo doon? Sabi ko, 2nd week of January. Siyempre kasi, yung yung sa visa ko is January 6 yung balik ko. Sabi niya, patingin ng returning ticket mo sa Kuwait. Doon. So, guys, minimake sure ng immigration na tayo ay babalik sa Kuwait. Sa Pilipinas. Kahit pa man nandoon na yung mga returning ticket, nandoon ng lahat-lahat ng documents, patunay na ikaw ay babalik ng Pilipinas. So, hindi siya na satisfied sa mga sagot ko at sa mga binigay ko sa kanyang mga proof. So, na second inspection ako guys. Sabi niya, punta ka muna doon sa likod kasi may fill upan daw ako doon sa likod. Ayun. Doon ako sa second inspection. And then doon, ang tagal. Guys, nagtagal ako sa immigration ng 1 oras at kalahati. So, ayun. Doon na sa second inspection, to make it short, nag-fill up ako doon ng mga fill upan, ang daming mga ichi-ichi, mga fill upan doon. Tatanong pa doon kung magkanong pera na dala mo, sponsored ba ang trip na to, bla bla bla. Doon nakasulat lahat. So, nandun ako no, sa second inspection, sa immigration officer na naman na isa, lalaki. So, andun. Tinanong ako, sino bang pupuntahan mo doon? Sabi ko, boyfriend ko. Hindi pa kami nagkita. First meet. Sabi niya, paano mo nasasabing boyfriend mo kasi hindi pa kayo nagkita? Doon, no? May point siya doon, no? Kasi hindi mo naman talaga, alam ko sa sarili ko yon. At guys, dito sa desisyon na to, meron din akong negligence na hindi ako nag-research, basta lang ako nag-process ng visa, basta lang kami ng boyfriend ko nag-plan, pupunta ako doon. Parang confident lang kami doon sa ginawa namin na yun. So doon na nga,
Oh, tinanong na niya ako. Sabi niya, do you have pictures together? May picture kayo na ano? Siyempre wala kasi hindi naman kami na nagkita. Kahit nga 6 na taon na kaming nag-uusap, wala din naman ako mapakita na picture together kasi nga hindi kami nagkita. Sabi ko sa kanya, sabi ko, kaya nga ako mag-travel kasi para kami magkita. Sabi ko, ganyan, sa officer. So sabi niya, pahiram ng cellphone mo, patingin ng conversation nyo. Doon, tiningnan guys, lahat. Sabi ko, ganun pala talaga yun, titingnan pala talaga yung conversation. Sabi ko, yung mga, siyempre, privacy nyo na yun doon. Sabi niya, mas okay yun kasi mapapatunayan namin na boyfriend mo talaga ang pupuntahan mo doon. Sige, tapos doon na. Tingin siya na tingin, lahat, tingin, scroll siya na scroll ng aming conversation. So, ako ba naman, yung boyfriend ko at ako, hindi kami masyado yung sweet sa chat. O, nagchat-chat talaga kasi tawag yung usap namin lagi is on video call or voice call, ganyan. So, yun. Pagkatapos niyang tiningnan, hiningianan niya ako ng affidavit of support and guarantee. Sabi niya, patingin ng affidavit of support and guarantee mo. So, guys, wala talaga akong idea doon sa affidavit of support and guarantee, no? Kasi yung inano lang talaga namin doon sa pag-apply ko ng visa sa VFS Global is yun yung kung ano yung ni-require ng VFS Global, kung ano yung hinanap nila, yun lang yung pinubide namin sa na-approve yung aking visa. So sabi ko sa immigration officer, wala po akong yun nga, yung affidavit of support and guarantee, pero meron akong mga supporting documents na ipapakita sa inyo to prove na boyfriend kong pupuntahan ko doon, nandito yung kanyang mga bank statements, hinanap din sa akin yung maingay na naman yung sasakyan. Sorry guys. So hinanap na naman sa akin yung invitation letter. Meron ako invitation letter nandyan sa akin. Ano yun? Authenticated yon, galing sa South Africa, sa nakanotary lahat yon, yung mga papers na yon. So yung hinihingi talaga sa akin is affidavit of support. Sabi ko, hindi naman ako hiningian niya nung nag-apply ako ng visa. Sabi niya, ay ma'am, wala po kaming connected sa agency na yan at ang immigration, hindi po sila connected. So ito yung hinihingi ng government natin. Sabi niya, binigyan niya ako ng papel na kasulat doon yung mga affidavit of support and guarantee, ganyan, proof of relationship, mga ganyan. So sabi niya sa akin, hindi ka makakalipad kung wala kang ganito, yung affidavit of support and guarantee. Yun yung hinihingi niya sa akin. So na-offload ako, boom, offload. So wala akong magawa kasi wala akong ganun. So tinawagan ko yung boyfriend ko doon sa South Africa. Sabi ko, na-offload ako, anong gagawin ko, anong gawin natin? Sabi niya, ano bang hinihinging documents na bakit ka na-offload, ganyan. Sabi ko, affidavit of support and guarantee, kukunin mo daw dyan sa embassy namin, tapos ipa-notary at ipa-authenticate mismo dyan sa Philippine Embassy. So yun, right away guys, yung bahay ng boyfriend ko is malapit lang sa airport, 30 minutes lang na drive papuntang airport. So ayun, pumunta siya, bilis-bilis siya, nag-drive papunta sa airport kasi para lang ma-rebook yung ticket ko. I was expecting that time na hindi niya i-rebook yung ticket ko kasi hopeless ako guys, hindi ko alam ang gagawin ko. Tulala ako, hindi ako makaiyak, hindi ako basta yun, offload. Hindi ko ma-explain yung ano ko, yung aking nararamdaman that time. So siya, wala, sabi niya sa akin, wala siyang energy. Sabi niya, Jenny, wala akong energy, anong gawin? Sabi niya, okay, pupunta ako ng airport, i-rebook niya yan. So pumunta siya, drive siya, bilis-bilis, pumunta sa airport. Ang ingay na sasakyan. Sorry guys ha, ingay na sasakyan talaga, pero paalis na yan. So ayun,
punta siya sa airport. Nag-rebook siya ng ticket ko. So, ako medyo na-relieve. Medyo nabigyan ako ng hope doon na ni-renew niya yung ni-rebook niya yung ticket ko. So, ayun. Ni-rebook niya na naman yung ticket ko. October 26. So, 2 weeks ulit. Ayun, yung ginawa niya. Bukas na bukas, pumunta siya ng Philippine Embassy doon sa South Africa. Nag-gather siya ng mga documents na hinihingi ng embassy doon na para makakuha siya ng affidavit of support and guarantee na para ma-authenticate doon at mapadala sa akin sa Pilipinas. So, nag-process siya doon. Lahat pinrovide niya. Nagbayad siya and then pinadala niya dito sa Pilipinas. Pinadala niya ulit dito kasi kailangan is yung documents ay original. Hindi through email, hindi picture, is original. So, pero guys, sabi niya sa akin, sabi niya, alam mo, sobrang na disappoint siya sa nangyari. Tapos, ano na din siya, wala siyang tiwala sa government natin na kung ipoprovide niya ba to, makakalipad pa rin ba ako. So, pero pinrovide niya pa rin guys. Pinadala niya sa akin. So, to make the long story short, again, by October 26, bumalik ako ulit sa airport. Yung trauma ko guys, nandito na. Alam mo yung pag makita ko yung pangalan na immigration, para akong, yung bugbog, yung anxiety ko, grabe yung, hindi ko maintindihan. Pero that time, napipray lang ako na, Lord, kung para to sa akin, ang trip na to ay makakaalis ako. So, doon, sa mga bagay na yun, nag-uusap kami lagi ng nobyo ko. Sabi ko sa kanya, kailangan nating mag-pray para dito, kung ano man ang will ng Panginoon sa atin. Alam mo, sagot niya sa akin, you cannot outpray a bad government. Sabi niya, Jenny, hindi natin cannot outpray your bad government. Sabi niya, yung policy ng government nyo sobra na grabe yung control na ginagawa sa inyo. Pero pag trabaho yung punta nyo sa ibang bansa, OFW kayo, go. Sabi ko sa kanya, in-explain ko naman sa kanya, yung country namin, pinoprotect lang kami against human trafficking. At doon, understandable yun. Pero yung masakit doon guys, nandito na ako ulit no, sa second offload. Ang masakit dahil pinrovide ng lahat, hiningi yung mga documents, pero walang nangyari. Nakipag-away ako, ginawa kong lahat, sabi ko sa kanya, sabi ko sa nobyo ko, kasi ang dami nang nasayang na oras apat na buwan na ako dito sa Pilipinas sa kakahintay ng mga documents na pinapadala niya sa akin while processing visa. And then yung aking mga trip galing dito sa province papuntang Maynila sa pagpa-process ng visa, ang dami na guys, ang dami na niyang gastos. Hindi lang sa kanya, sa akin din. Siyempre na-stop ako ng trabaho, wala akong trabaho dito sa Pilipinas, gastos ka lang dito ng gastos, mahal ang bilihin. So sayang ang oras, sayang ang time, lahat ng effort niya, sayang lahat yun. Walang nangyari, na-offload ako ulit. So yun. So, sobrang haba ng video ko and ikakat ko na to. I will gonna continue to the next vlog guys. So, we'll see you in the next vlog. Thank you guys for watching.